Sa aming karaniwang pagtitipon sa family farm, nag-away ang mga bata dahil sa isang maliit na bag at biglang dumating ang aking ate na parang agila, hinawakan ng kamay ng aking anak na babae at sinimulang pilipitin ito. Ibigay mo na agad yan, ikaw nagahaman na bata. Nang umiyak ang aking maliit na anak dahil sa sakit, agad akong lumapit sa kanya. Bitawan mo siya ngayon din o sisiguraduhin kong magkakaproblema ka. At biglang sumali ang aking ina sa away, sinampal ako ng malakas hanggang sa magliyab ang aking paningin. Kunin mo ang iyong supling at umalis ka na rito sa malayong lugar. Hindi ako nagsalita, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang isang numero. Pagkatapos ng tawag na iyon, namutla silang lahat na parang kumot. Ako si Nina Santos, 30 taong gulang at mag-isa akong nag-aalaga sa aking 5 taong gulang na anak na si Tala. Kami lang dalawa mula nang magdesisyon ang kanyang ama na ang buhay pamilya ay hindi para sa kanya. Mahirap iyon sa simula, ngunit mula sa pagiging waitress, naging maayos na real estate agent ako. At ang pinakamahalaga, lihim akong naghahanda ng isang bagay na magiging ganap na pagbagsak para sa aking mga kamag-anak. Sa aming pamilya, palagi akong parang tinik sa mata. Ang aking ate na si Lina, siya ang paborito, nagpakasal kay Isko, nagkaanak ng 2 na sina Bogie at Sofia at lumipat sa isang magarang subdivision. Ang aking ina ay laging ipinamumukha sa akin ang tagumpay ni Lina habang ako raw ay naghihirap bilang single mother. Ngunit hindi nila alam na matagal nang wala akong hirap. Ang pagtitipon ay ginanap sa family farm ni Tio Kiko. Halos hindi ko na sila pinansin, ngunit gustong-gusto ni Tala na makipaglaro sa kanyang mga pinsan, kaya napilitan akong pumunta. Sa araw na iyon, napakaganda ni Tala sa kanyang pink na dress at maliit na Michael Kors bag na nabili ko sa outlet sa murang halaga. Medyo extravagant para sa 5 taong gulang, ngunit kumilos siyang mabuti kaya naisip kong bigyan siya ng gantimpala. Simula pa lang, nagkaroon na ng gulo. Nakita ni Sofia, anak ni Lina, ang bag ni Tala at agad na naglihi. Gusto ko itong bag na ito, sabi niya. Hindi, akin ito, magalang na sagot ni Tala. Binigay sa akin ito ng mami ko pero gusto ko ito ng higit pa, sigaw ni Sofia. Mami, si Tala ay gahaman. Si Bogie ay sumali rin. Oo, masama siya. Dapat magbahagi sa pamilya. Tumutulong ako sa paghahanda ng mesa, ngunit nakikita ko na ang sitwasyon ay nagiging masama. Hawak na hawak ni Tala ang kanyang bag, halos umiiyak na, habang sinusubukang agawin iyon ng 2 bata. At biglang narinig ni Lina ang sigawan. Nang hindi man lang nagtatanong kung ano ang nangyari, hinawakan niya ang kamay ni Tala at sinimulang pilipitin. Ibigay mo na agad iyan, ikaw na makasariling maliit na bratinela, sigaw niya sa aking 5 taong gulang na anak. Umiiyak si Tala hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Ang pagkakita sa aking anak ay nagpaaktibo sa akin ng galit. Bitawan mo siya ngayon din o sisiguraduhin kong magkakaproblema ka, sabi ko sa malamig na tono. Lalong hinigpitan ni Lina ang hawak sa kamay ni Tala. Ang iyong maliit na bratinela ay dapat matuto ng manners. At doon sumali ang aking ina. Ang aking sariling ina ay sinampal ako ng malakas hanggang sa magring ang aking tainga. Kunin mo ang iyong supling at umalis ka na rito. Wala kayong lugar dito bilang mga basura. Maaari akong sumigaw pabalik, maaari akong bumawi, maaari akong kunin si Tala at tumakbo gaya ng inaasahan nila. Ngunit nanahimik ako. Inilayo ko si Tala sa isang tahimik na sulok, pinunasan ang kanyang luha at tiningnan ang kanyang kamay, siguradong magkakaroon ng pasa. Mami, bakit ganun kasama si Tita Lina? Tanong niya. Hindi ko alam anak, ngunit mali iyon at hindi na mauulit pangako ko. Pagkatapos, kinuha ko ang telepono at tinawagan ang numero. Hello, ako si Nina Santos. Kailangan ko agad si Alejandro Flores. Sabihin niyong ito ay emergency. Pinagmamasdan ko ang aking pamilya habang patuloy ang kanilang kasiyahan. Walang lumapit upang tingnan kung okay si Tala o humingi man lang ng paumanhin. Ang aking ina ay nag-uusap sa mesa. Siguro ipinapahiya ako bilang masamang tao.
Pagkalipas ng 10 minuto, tumawag pabalik. Nina, ano ang nangyari? Ang boses ni Alejandro Flores ay puno ng pag-aalala. Si Flores ay aking abogado sa loob ng 3 taon, ngunit sa mga huling buwan, tinutulungan niya ako sa isang bagay na mas personal at potensyal na mapanira para sa aking pamilya. Simulan niyo na ang lahat ng pinag-usapan natin, lahat, ngayon din. Sigurado ka ba? Walang balik ito. Tiningnan ko ang aking ina na tumatawa kasama si Lina na parang walang nangyari. Siguradong sigurado ako, simulan niyo ngayon din. Ang resulta ay darating sa loob ng 1 oras. Ibinaba ko ang telepono at umupo kasama si Tala sa bench. Naglalaro siya sa kanyang bag, mabilis na nakalimutan ang insidente. Ngunit hindi ko nakalimutan ang sakit sa kanyang mga mata nang pilipitin ni Lina ang kanyang kamay. Ang aking pamilya ay hindi alam na matagal ko nang inihahanda ito. Taon-taon. Ang pagkabata sa aming pamilya ay parang paglalakad sa minahan na may nakapiring na mata. Bawat holiday, bawat pagkikita ay pagkakataon para sa aking ina at ate na ipamukha sa akin ang aking mga pagkakamali. Nang mabuntis ako kay Tala sa edad na 24, hindi pa kasal at nagtatrabaho sa isang maliit na cafe, kumilos sila na parang ininsulto ko ang buong angkan. Paano ka naging ganon ka-irresponsible? Sigaw ng aking ina. Ano ang sasabihin ng mga tao? Ano ang iisipin ng mga kaibigan ni Lina? Si Lina ay hindi gaanong mabait. Ngayon kailangan naming magpanggap na sinusuportahan namin ang iyong tangang desisyon. Naiintindihan mo ba kung gaano ito nakakahiya para sa amin ni Isko? Nang umalis si Sergi bago pa man ipanganak si Tala, tinanggap nila iyon bilang katibayan ng kanilang hula. Sabi namin sa iyo, sabi ng ina na may halong kasiyahan. Hindi gustong makisama ng mga lalaki sa mga babaeng hindi marunong mag-isip. Ngunit hindi nila naiintindihan na ang kanilang kalupitan ay hindi ako sinira kundi pinatibay. Bawat pang-iinsulto, bawat masamang tingin ay inaalala ko. Ang pinakamasamang pangyayari ay nangyari 1 taon at kalahati ang nakalipas. Kaarawan ni Bogie, espesyal na hiniling ni Lina na huwag akong magdala ng regalo. Hindi namin gustong maging awkward si Tala kung hindi kayo makakabili ng disenteng bagay. Tanga ako na hindi ko napansin ang bitag. Nang dumating kami na walang dala, nagdrama si Lina. Tingnan niyo, hindi man lang nag-abala si Nina na magbigay ng regalo kay Bogie. Siguro, hindi naiintindihan ng iba ang kahulugan ng family obligation. Si Tala ay 3 pa lamang noon, ngunit naiintindihan na niya na iba ang pakikitungo sa amin. Pagkatapos, tinanong niya, Mami, bakit hindi tayo mahal ni Tita Lina? Sa gabing iyon, sinimulan kong isulat ang lahat sa isang diary. Bawat masamang bagay, bawat pang-iinsulto, petsa, saksi, eksaktong salita. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong nag-iipon ako ng ebidensya. Ang turning point ay nang magtanong si Tala kung bakit hindi siya mahal ng Lola Vilma gaya ni na Bogie at Sofia. Paano ipaliwanag sa isang 4 na taong gulang na ang sariling lola ay itinuturing siyang kahihiyan? Sinimulan kong pag-aralan ang mga batas. Ano ang itinuturing na emotional abuse? Anong ebidensya ang kailangan? Paano ititigil ang tradisyong ito ng pang-aabuso sa pamilya? Doon ko muling nakontak si Alejandro Flores. Magkaklase kami noon at ngayon ay isang mahusay na abogado sa family law. Nang pumunta ako sa kanya, nagulat siya sa aking kwento. Nina, ang iyong inilarawan ay sistematikong psychological abuse, sabi niya. May mga option ka. Binuksan niya ang aking mata. Hindi ko kailangang tiisin ang kalupitang ito. Hindi dapat lumaki si Tala na nararamdaman niyang hindi siya gustong tanggapin. Ngunit ang pinakamahalaga, ipinakita niya sa akin na may higit akong alas kaysa sa iniisip ko. Lahat ay nagsimula 3 taon na ang nakalipas nang mamatay ang aking lola na si Maria Perez. Si Lola Maria ay ang tanging matino sa aming pamilya. Ang tanging hindi nagpaparamdam sa akin na ako ay failure. Hindi ko makakalimutan ang huling usapan namin.
Nakahiga siya sa hospital, mahina ngunit malinaw ang isip. "Nina," sabi niya habang hawak ang aking kamay. "Nakikita ko kung paano ka tinatrato ni Vilma at Lina at nasusuka ako rito. Nagulat ako dahil sinikap kong itago iyon sa kanya. Ang iyong ina ay laging naiinggit," patuloy niya. "Inaasahan kong lalampasan niya iyon, ngunit lumala lamang at ngayon ay tinuturo niya rin iyon kay Lina." Huminto siya sandali. "Binago ko ang aking testamento. Nina, lahat ay iniiwan ko sa iyo. Ikaw lamang ang nakakaunawa sa halaga ng kabutihan at matapat na trabaho. Ikaw lamang ang gagamit ng aking pamana upang tulungan ang iba, hindi upang pasayahin ang sariling ego." Si Vilma ay umaasa na makukuha niya lahat bilang panganay na anak. Si Lina ay naghihintay ng maraming pera para sa kanilang walang kwentang bahay, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtrabaho ng isang araw sa kanilang buhay, habang ikaw ay nagbuo ng sariling buhay ng walang tulong, nanatiling mabait kahit sa lahat ng hirap na kinailangan mong lunukin. Umiiyak na ako, hindi makapaniwala na alam niya lahat. "May isa pang bagay," patuloy niya. "Sa mga huling taon, si Vilma ang namamahala sa aking pananalapi at nawawala ang ilang halaga, kakaibang gastos. Lahat ay nirecord ko." Kinuha niya ang isang makapal na folder. "Narito ang lahat ng ebidensya. Nag-hire ako ng private investigator. Ang iyong ina ay nananakaw sa akin, Nina. Namatay si Lola Maria pagkalipas ng 3 araw. Sa pagbasa ng testamento, naging sirkus ang pamilya. Sumisigaw ang ina sa notaryo, inaakusahan ng forgery. Naghisterya si Lina. 'Ito ay kalokohan,' sigaw ng ina. Hindi niya deserve iyan. Siya ay single mother na walang future. Ako ang panganay na anak. Lahat ay dapat sa akin." "Bakit binago ni Lola ang testamento?" tanong ni Lina ng may lason. Hindi niya kailanman iiwan lahat sa kanya. Ang notaryo na kilala si Lola sa loob ng dekada ay nanatiling kalmado. Ang testamento ay ganap na legal. Si Maria Perez ay nasa tamang pag-iisip at malinaw na ipinahayag ang kanyang kagustuhan. Ngunit may twist. Ayon sa testamento, makakakuha ako ng full control sa pamana sa edad na 35 taon lamang. Hanggang doon, ang property ay pamamahalaan ng isang trust fund kung saan ang ina ay isa sa mga manager. Walang nakakaalam na inaasahan ni Lola ang problema. Iniwan niya sa akin ang instructions para sa control ng fund, contacts ng investigator at detalyadong record ng financial irregularities ng ina. Kung magpapatuloy si Vilma sa pagnanakaw, may dahilan ka upang tanggalin siya at makuha ang kontrol ng maaga, sulat ni Lola sa personal na liham. I-document lahat. Iyon ang ginawa ko. Sa loob ng 3 taon, lihim na sinusubaybayan ang bawat transaksyon, bawat gastos ng fund. Ipinaliwanag ni Flores kung ano ang hahanapin at paano bubuo ng kaso. Akala ng ina na matalino siya, kumukuha ng maliit na halaga na di umano'y hindi mapapansin. Ilang daang libo rito para sa administrative costs, milyon doon para sa maintenance ng property, malaking halaga para sa consulting services. Sa loob ng 3 taon, nanakaw niya ang halos 10 milyon na pesos. Pinunduhan niya ang kanyang lifestyle gamit ang aking pamana, bagong furniture, bakasyon, kahit ang loans ni Lina ay binayaran niya. Lahat ay disguised bilang legitimate expenses. Lahat ay maingat na na-document namin ni Flores. Samantala, binubuo ko ang aking sariling buhay. Ang income mula sa pamana ay nagbigay daan sa akin na makakuha ng real estate license. Sa loob ng 2 taon, kumita ako ng higit sa inaasahan ko. Bumili ako ng kondo para sa amin ni Tala, nagsimulang mag-ipon para sa kanyang kolehiyo. Ngunit ang pinakamahalaga, natuto akong pahalagahan ang sarili at tinuturo ko iyon kay Tala. Nagsimula kaming magpunta sa psychologist na magkasama. Si Natalia Villanueva ay tumulong sa amin na maunawaan na ang pakikitungo ng pamilya sa amin ay sistematikong abuse, na ang layunin ay iparamdam sa amin na walang halaga kami. Kailangan nilang maniwala ka sa iyong kawalan ng halaga, paliwanag niya, dahil kung malalaman mo ang iyong tunay na worth, hindi mo na titiisin ang kanilang ugali.
Tumigil ako sa pagpunta sa mga family gathering kung saan kami iniinsulto. Tumigil sa paghiram ng pera sa ina na may kasamang manipulasyon. Nakatuon ako sa buhay na magpapasaya sa amin ni Tala. Habang lalong nagiging independent ako, lalong nagagalit ang pamilya. Umiiyak ang ina sa phone na sinisira ko raw ang pamilya. Si Lina ay nagiiwan ng voice messages na inaakusahan akong nagmamataas dahil sa pamana. Dati ay napakabait at masunurin mo, reklamo ng ina. Ngayon ay malamig at selfish. Nasaan ang anak na pinalaki ko? Ang batang iyon ay sa wakas naiintindihan na deserve niya ang mas mabuti. Ang final straw ay ang ika-7 birthday ni Bogie 10 buwan bago ang aming pagtitipon sa farm. Nakalimutan ni Lina na imbitahan kami. Nang dumating kami, nagdrama siya tungkol sa kakulangan ng pagkain para sa unexpected guests. Siguro hindi naiintindihan ng iba na ang parties ay nangangailangan ng planning, sabi niya ng malakas. Kung hindi sumasagot sa invitation, pinahihirapan ng host. Si Tala ay 4.5 noon at naiintindihan na niya na kami ay extra rito. Nakapit siya sa aking binti habang naglalaro ang ibang bata. Walang nag-imbita sa kanya sa games. Walang nag-alaga na makakuha siya ng cake. Sa gabi, tinanong niya, "Mami, bakit hindi ako mahal ng mga kaibigan ni Bogie?" Doon ko nagdesisyon na tapos na ang pag-iipon, oras na para kumilos. Kinabukasan, tinawagan ko si Flores. Handa na akong simulan ang proseso ng pagtanggal sa ina bilang manager ng fund at isaalang-alang ang lawsuit laban sa company ni Isko para sa substandard work sa isa sa mga guest house ni Lola. "Sigurado ka ba?" tanong ni Alejandro. "Mawawasak ng tuluyan ang family ties." Tiningnan ko si Tala at naalala ang kanyang nalilitong mukha sa birthday na iyon. Ang mga ties na iyan ay sira na. Ang tanong ay kung ipagtatanggol ko ba ang aking anak o patuloy na ilalagay siya sa panganib. Sa susunod na 10 buwan, naghanda kami ng plano. Ang ebidensya ng pagnanakaw ay solid. Ang case tungkol sa construction fraud ay malakas din. Ang company ni Isko ay nagtipid sa safety at materials. Ang pangunahing paghahanda ay psikolohikal. Tinulungan kami ni Natalia na maghanda para sa hindi maiiwasang pagsabog. Nag-practice kami ng iba't ibang scenarios, natuto kung paano harapin ang aggression. Tandaan, sabi ng psychologist, ang kanilang galit ay hindi iyong responsibilidad. Pinoprotektahan mo ang iyong anak at iyon ay laging tama. Ang pagtitipon sa farm ay dapat na huling test. Baka may chance pa para sa reconciliation. Umaasa akong ang pagkakita sa 5 taong gulang na si Tala ay magpapalambot sa kanilang puso. Sa halip, pinatunayan nila na sila ay eksaktong gaya ng alam ko. Nang saktan ng aking ate ang aking anak at tawagin ng aking ina na supling siya, nawala ang lahat ng duda. Sa pagbasa ng testamento, nagulat sila sa halaga. Ang farm ay nagkakahalaga ng halos 40 milyon na pesos. Ang investment portfolio ay 60 milyon pa. At ang pangunahin, ang kanyang business, isang profitable network ng guest houses sa mga tourist spots na binuo niya sa loob ng 40 taon. Umaasa ang ina na makukuha niya lahat bilang panganay. Galit na galit si Lina na gumastos na ng hindi pa umiiral na pera ngunit malinaw na ipinahayag ni Lola. Iniiwan ko lahat kay Nina dahil siya lamang sa pamilya ang nakakaunawa sa halaga ng matapat na trabaho at mabuting pakikitungo sa tao. Hindi alam ng ina na lihim akong naghahanda ng kaso para sa kanyang pagtanggal. Galit na wala siyang nakuha, lihim niyang kinukuha mula sa fund. Hindi malalaking halaga, mas matalino siya. Maliit na regular withdrawals na disguised bilang admin costs o property maintenance. Sa loob ng 3 taon, nanakaw niya ang halos 10 milyon na pesos. Halos 1 oras pagkatapos ng aking tawag, nakita kong namutla ang ina habang sumasagot sa telepono. Nagbago ang kanyang mukha mula sa pagkalito tungo sa panik habang nag-uusap. Pagkatapos ibaba, tinawagan niya ang kanyang abogado. Ang lokal na prosecutor's office ay nag-inform sa kanya tungkol sa simula ng investigation sa theft at abuse of authority. Pagkalipas ng 20 minuto, tumunog ang phone ni Lina
pagkatapos ni Isko, pagkatapos ni Tio. Biglang nagbago ang atmosphere ng party. Nagbubulong-bulungan ang mga tao, tinitingnan ako ng may pagkalito at takot. Nag-vibrate ang aking phone sa message mula kay Flores. Ang ebidensya ng theft ay naipasa sa prosecution. Ang lawsuit tungkol sa substandard construction ay na-file sa court. Ang petition para sa removal ng manager ay nasa judge na. Ang proseso ay tatagal ng buwan, ngunit ang makina ay nagsimula na. Nakaramdam ako ng madilim na satisfaction. Ang gulong ng hustisya ay umiikot na at hindi na ito mapipigilan. Si Isko ay may-ari ng construction firm na Build Comfort at 1 taon at kalahati ang nakalipas, kinontrata sila para sa renovasyon ng isa sa mga guest house ni Lola. Ang trabaho ay ginawa ng walang kwenta, violations ng building codes, murang material sa halip ng specified, ignored safety protocols. Nang lumabas ang mga problema, tumanggi ang firm ni Isko na ayusin iyon, sinasabing normal na settling iyon, hindi kanilang fault. Kailangang isara ang guest house sa loob ng 2 buwan para sa proper repair. Nawala sa fund ang halos 8 milyon sa lost revenue at rework. Si Flores ay namumuno sa case laban sa Build Comfort para sa breach of contract, fraud at negligence. Si Lina, bilang finance director at co-owner ng firm, ay may joint liability. Napakalalim ng aking iniisip na halos hindi ko napansin ang ina na lumalapit sa akin ng mabilis sa buong bakuran. Ano ang ginawa mo? Bulong niya ng may galit at panik. Hindi ko alam ang iyong sinasabi. Kalmadong sagot ko. Huwag magpanggap na tanga. Tumawag lang sa akin ang prosecution. Iniimbestigahan nila ang theft. Anong kasinungalingan ang sinabi mo sa kanila? Walang kasinungalingan, Mami. Facts lamang. Ang kanyang kamay ay kumilos, gustong sumampal muli, ngunit maraming saksi. Ikaw ay mapaghiganti na maliit na pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo. Ano ba talaga ang ginawa niyo para sa akin? Tanong ko ng walang emosyon. Bukod sa pagnanakaw ng aking pamana at pagsasaktan ng aking anak. Wala kaming ninakaw, legitimate expenses yon. Ang iyong vacation sa Boracay, legitimate ba iyon ng fund? Ang bagong kotse noong nakaraang buwan, ang pagbabayad ng iyong credit cards gamit ang pera ng fund. Lalong namutla siya, na-realize na nahuli siya. Lumapit si Lina, hindi gaanong takot. Nina, ano ang nangyayari? Tumawag ang aming lawyer tungkol sa lawsuit sa guest house. Ito ay kabaliwan? Hindi, ito ay hustisya. Akala niyo ba na makakalusot kayo? Ano ba ang iyon? Sigaw ni Lina. Ginawa namin ang trabaho ayon sa kontrata. Ginamit niyo ang murang trabaho, lumabag sa mga standards at nang mag-collapse, tumanggi kayong ayusin. Dahil sa inyong substandard renovation, isinara ang house sa loob ng 2 buwan. Nawala sa fund ang 8 milyon. Katawa-tawa, hindi namin fault ang mga problema. Sige, ipaliwanag niyo iyan sa judge. Sa puntong iyon, ang buong farm ay hindi na nagpapanggap na hindi nakikinig. Lahat ay nanonood ng may pananabik sa aming laban. Hinawakan ng ina ang aking braso gaya ng ginawa ni Lina kay Tala. Itigil mo ito ngayon din, tayo ay pamilya. Tiningnan ko ang kanyang kamay, pagkatapos ang kanyang mata. Ang pamilya ay hindi nananakaw sa isa't isa. Ang pamilya ay hindi sumasakit sa mga bata. Ang pamilya ay hindi tumatawag na bratinella sa 5 taong gulang. Ito ay simpleng misunderstanding. Hindi, Mami, ito ay assault sa bata, sa aking bata. Maingat kong inalis ang kanyang kamay at kinuha si Tala. Aalis na kami. Makakausap ka ng prosecution tungkol sa criminal charges. Si Lina at Isko ay makakausap ng aking abogado tungkol sa lawsuit at lahat kayo ay makakausap ng social services tungkol sa nangyari rito ngayon. Ang pagbanggit sa social services ay nagpaahon sa ilang kamag-anak. Si Lina ay mukhang malapit ng himatayin. Hindi mo gagawin na ipakita ang social services sa sariling pamilya, bulong ng ina. Ginawa ko na. Seryoso sila sa reports ng child abuse, lalo na kung may saksi. Tiningnan ko ang grupo ng mga kamag-anak. Nakakatawa kung gaano karami ang nakakita sa mga family gatherings. At iyon ay totoo. Habang karamihan ay nanood lamang habang sinasaktan ni Lina si Tala at sinampalako ng ina, ang iba ay nagulat sa nakita. Ang aking pinsan na si Svet ay lihim na lumapit upang sabihing handa siyang magbigay ng testimony.
Ang asawa ni Tio ay nagpicture ng pasa sa kamay ng aking anak. Hindi lahat sa pamilya ay masama. Ang ilan ay natatakot lamang sa ina at nanahimik. Ngunit nang dumating ang oras, alam nila kung nasaan ang katotohanan. Nina, please, pakiusap ni Lina na may luha. Ayusin natin ito ng pamilya. Pasensya na sa nangyari kay Tala. Gusto ko lang turuan siyang magbahagi. Sa pamamagitan ng pagpilipit ng kanyang kamay at pagtawag na Bratinela, iyan ang iyong teaching method. Nag-init ako ng ulo, hindi na mauulit. Siguradong hindi na mauulit dahil wala ka ng pagkakataon. Naglakad ako patungo sa kotse na buhat si Tala. Naririnig sa likod kung paano nag-aaway na sina Ina at Lina. Kasalanan mo ito kung hindi ka sumali sa bata. Kasalanan ko, ikaw ang sumampal sa kanya, ikaw ang nagnakaw ng pera. Nakangiti akong madilim habang inistrap si Tala sa seat. Nagkakain na sila ng isa't isa gaya ng inaasahan ko. Habang umaalis sa farm, narinig ko ang tanong ng anak. Mommy, may problema ba tayo? Hindi anak, okay tayo. Ang problema ay sa mga nanakit sa iyo. Mabuti, sabi niya ng matatag, masasama sila. Ang susunod na 1.5 taon ay isang legal na bagyo. Sa huli, inaresto ang ina at kinasuhan ng theft sa large scale at abuse of power. Ang ninakaw na halaga ay sapat para sa seryosong charge. Sinubukan ng kanyang abogado na makipag-deal para sa probation, ngunit sabi ni Flores, may malakas tayong cards, walang compromise, full restitution plus real time. Sa Build Comfort, kinasuhan sila ng breach, fraud at negligence. Ang kanilang insurance ay unang tumanggi, ngunit sa harap ng solid na proof, sumuko sila. Nagsettle ng walang trial sa 16 na milyon, doble ng nawala sa fund. Ang investigation ng social services ay masusing-masusi. Kinwestiyon nila si Tala, ako, ang mga saksi. Hindi kinuha sina Bogie at Sofia mula sa pamilya, ngunit inutos na magpunta silang lahat sa psychologist at inilagay sa monitoring. Ngunit ang pinakamasarap ay nangyari pagkalipas ng 1 taon. Ang pagnanakaw ng ina ay sapat na ground para sa court. Ako ay na-appoint bilang sole manager ng pamana ni Lola sa edad na 33, 2 taon ng maaga. Una kong ginawa ay itigil ang payments sa ina. Pangalawa ay i-blacklist ang Build Comfort. Pangatlo ay magbukas ng savings account para sa college ni Tala upang hindi siya magdepende sa kabutihan ng iba. Sa huli, umamin ang ina upang maiwasan ang full trial. Nakakuha siya ng 1.5 taon sa minimum security prison. Nabangkarote ang Build Comfort sa pagbabayad ng compensations at court fees. Kailangang ibenta ni Nalina at Isko ang kanilang bahay at lumipat sa rented apartment sa outskirts. Nahati ang pamilya sa 2 kampo. Ang ilan ay iniisip na sobra ang ginawa ko, na hindi dapat ilabas ang away sa pamilya. Ang mga ito ay patuloy na nag-iimbita kina Ina at Lina at naaawa sa kanila bilang victims. Ang iba ay lihim na lumapit sa akin upang sabihing proud sila sa akin sa pagprotekta kay Tala, humingi ng sorry sa kanilang silence sa farm at taos-pusong sinubukang ayusin ang relasyon. Hindi na ako pumupunta sa family gatherings. Hindi kailangan ng stress. At ayaw kong makita ni Tala ang mga itinuturing na normal ang pambubugbog sa bata at pagnanakaw. Sa halip, gumagawa kami ng sariling gatherings kasama ang mga napatunayang mabubuting tao. Namumulaklak si Tala, nag-aaral na sa magandang school salamat sa aking financial stability. Nagda-dance at piano lessons siya. Hindi na niya tinanong kung bakit hindi na natin nakikita si Tita Lina at Lola Vilma. Ang mga bata ay madaling mag-adapt. Nalampasan niya ang trauma na iyon ng mas mabuti kaysa sa akin. Minsan iniisip ko, baka sobra ang ginawa ko, baka dapat sinubukang ayusin ng tahimik. Pagkatapos, naaalala ko ang sakit at pagkalito sa mata ni Tala nang pilipitin ni Lina ang kanyang kamay. Naalala ko ang sampal ng ina at ang tawag na supling sa aking anak. Hindi ako sobra. Sa wakas, nagbigay ako ng angkop na tugon sa taon ng pangiinsulto. Ang pinakamahalagang natutunan ko ay ang blood relation ay hindi nagbibigay ng karapatan na saktan ka o ang iyong anak. Ang shared blood ay hindi excuse para sa theft, violence, cruelty.
Minsan, ang pinakamabuting gawin ay tanggalin ang toxic people sa iyong buhay kahit kamag-anak sila. Proud siguro si Lola sa akin. Lagi niyang sinasabi, ang pinakamahalaga sa buhay ay protektahan ang mahal mo at huwag magpainsulto. Mahalaga ang kabutihan, ngunit hindi sa kapinsalaan ng dignidad at kaligtasan. Si Tala ay mayroon pa ring bag na iyon. Suot niya iyon sa special occasions at sinasabi na iyon ang nagturo sa mami na maging matapang. Hindi sigurado kung buo niyang naiintindihan ang mga pangyayari sa araw na iyon, ngunit alam niya ang mahalaga na lumaban ako para sa kanya ng kailangan. Ngayon, binubuo namin ang sariling traditions at family by choice. Si Tala ay may mga tita at tiyo na mahal siya ng walang kondisyon at hindi mananakit. May mga lola at lolo na nagpapasaya ng tama at nagtuturo ng mabuti nang hindi sinisira ang self-esteem. Ang pinakamahalaga, lumalaki siya na alam na deserve niya ang respeto at kabutihan at na ang masamang ugali ay may consequences. Ang tawag na iyon ay hindi lamang nagprotekta kay Tala mula sa future abuse. Nagpakita ito sa kanya na worthy siya ng protection, na kapag nanakit sa kanya may consequences, na ang mami ay laging nasa likod niya, anuman ang halaga. Iyan ang family legacy na gusto kong iwan sa kanya, hindi pera o property, kundi ang kaalaman sa sariling halaga. Kung may susubukang iparamdam ang kabaligtaran, malalaman nila kung gaano katakot ang pag-ibig ng isang ina. Ang huling narinig ko, ang ina ay nahihirapan sa prison gaya ng inaasahan. Sina Lina at Isko ay dahan-dahang lumalabas sa utang. Sina Sofia at Bogie ay umuunlad sa kanilang psychologist, natututo ng proper conflict resolution. Hindi ko sila kinaiinisan. Sana ay natutunan nila ang lesson, ngunit hindi ko rin gagawing madali ang kanilang buhay.